Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Nenita, sabi niya dito, ang swerte ng Kim Paulandia, ang idol niyong si Chinita ay napaka-demand sa mga commercials ngayon. Mga top brand pa talaga. Meaning mabuti at clear ang image ni Chinita. Walang epekto ang mga pagsisira ng mga bashers. Hindi naniniwala ang mga business companies sa mga bashers. Dinedma sila. Number one pa rin na model sa kanila, si Chinita. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Nenita. Yes, tama po kayo dyan. Wala talagang magiging epekto yung mga pambabatikos, yung mga ginagawang fake news ng mga bashers na yan laban kay Chinita Princess and kay Paula Vidino. Bagkos ay nakakatulong pa nga po itong mga bashers na to para mas lalong mapag-usapan, mas lalo pong mag-viral ito nga si Chinita Princess. Kaya naman lagi-lagi pong may bagong blessings, laging may endorsement shoot, laging merong TV commercial, o di ba mga kakimpaw, paldong-paldo si Kim Chu at deserve niya po mga kakimpaw, mga blessings na tinatamasa niya. Deserve niya ito dahil sobrang sipag niya po mga kakimpaw. Wala po siyang pinapalagpas na ganap. No? Bawat may offer po sa kanya, talagang kinukuha niya yan mga kakimpaw at nag-insert talaga siya ng effort para nang sa ganun, di ba mga kakimpaw, mas lalo po siyang pagkatiwalaan ng mga malalaking companies. At yan po ang sekreto ni Chinita Princess. Masipag po kasi siyang mag-promote kaya gustong-gusto siya ng mga big companies na yan. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Nenita. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to, at unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa mga naging leading lady at naging leading man ni Kim and ni Paolo Abilino mga kakimpaw. Nagkaroon kasi ng kumparahan dito sa isang hindi ko mawari kung fan ba siya ng Kim Pao or Kimmers lamang or maka Paolo lamang. Sabi nga dito, Kim choose leading man before and Paolo Abilino leading ladies before. Ang dami palang naging leading ladies ni Paolo bago si Kimi, na-shock me, charot. Kim choose leading man before, 9. Paolo Abilino leading ladies before, 13. Kaya siguro hindi na bago if magkaroon man ulit si Paolo ng bagong leading lady, pero sana si Kimi din magkaroon ng other leading man. And paalala niya nga, sana Kimi kilalanin mong mabuti si Paolo Abilino and protect your heart, Kim Chu. So wala namang masama mga kakimpaw kung pag-ingatin niya si Chinita Princess, 'di ba? Normal lamang po 'yon sa isang supporters, 'di ba, na magbabala po, na magpayo kay Chinita Princess, lalo na kung ito pong nagbababala ay babae rin, 'di ba? Kasi hindi po biro mga kakimpaw na ganito yung kahinatnan ni Chinita Princess, 'di ba, na lagi pong naiiwang luhaan, lagi pong nasasaktan. Sana this time si Paolo Abilino na talaga yung last na lalaki po na makakang leading man niya po, 'di ba? And matutuloy na sa kasalan ang kanilang relationship. Kasi nakikita ko naman mga kakimpaw na talagang si Paolo po ay seryoso kay Chinita Princess. Ganun din po si Kim Cho syempre kay Paolo Avellino. Talagang binibigay ni Kim Cho yung 100% na pagmamahal niya po dito. So ito po yung mga picture na sama-sama sa isang frame. Ayan mga kakimpaw. Pero si Paolo talaga, tumagal lamang po yan ay kay Chinita Princess. Lahat ng mga naging leading lady niya parang nasa 2-3 lang, no? Si Chinita Princess, 5. And counting pa mga kakimpaw. Sabi nga dito sa comment, I like Kim and Pao dynamic in their project. Ang pulido ng chemistry. Di ako anti-shipper but sana next year after ng Kupino, si Kim mag-focus muna ng solo project. She can shine alone before Kim Pao. May solid fan si Kim. Sana balik muna siya sa Kim. Rest in between muna ang Kim Pao tandem. Same also with Pao. Eto sa professional life nila ha. As consumer ako ng Kim Pao project. Bahala na sila sa personal life nila. Bigay nyo na yan sa kanila. So, gustuhin man nating mag-rest muna si Kim and Paula Avellino mga kakimpaw, pero syempre, 'di ba, talagang sinusulit po nila yung tugadog ng tagumpay, yung kasikatan po nila.
So hangga't sila po ay talagang pinag-uusapan, 'di ba, at patok sa masa, syempre susulitin po 'yan ng mga producers. Kaya bahala na po si Kim and Paolo Abilino ang magdesisyon tungkol diyan. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa kinakaharap po na problema kung meron nga po itong friendship na ang Becky mga kakimpaw, no? Ito po kasi nag-ugat sa post ni Mami Angge na tungkol sa fake and real. Sabi kasi dito mga kakimpaw ni Angelica, wag tayo sa fake. Pagdating sa ingredients, dapat lagi nating chine-check kung authentic ang gamit natin para sa siguradong safe at tunay na wow, linamnam na lutuin ang Ajinomoto dapat galing sa trusted store, grocery, supermarket at sa iba pang mga official seller. So ito po yung isang tinitignan ng mga chismosa, mga kakimpaw na parang patama daw po ni Angge dito po kay Bella. So napakababaw naman mga kakimpaw, 'di ba? Kung ito po yung pagbabasehan nila na parang patama daw kay Bella, mga kakimpaw. Samantalang totoo naman po yung sinasabi dito since ini-endorse niya nga po itong Ajinomoto. Meron po talagang mga nagkalak na fake na betchin dito po sa merkado. Kaya nagpapaalala lamang po siya na dapat piliin po yung trusted talaga, hindi po sa fake. Ewan ko ba mga kakimpaw, pero ang napansin ko talaga ay yung post po ni Bella Padilla kay Chinita Princess nung nakaraan pa na birthday ni Kim Chu, na kung saan sa post nga na yun ni Bella Padilla wala pong pag-like, pag-heart react or pag-comment itong si Chinita Princess, 'di ba? Madalas na tayong nasasanay na pag nag-post po itong si Bella, mayroon laging pa-heart si Chinita Princess tapos may comment. Pero until na mga kakimpa, wala po deadma, hindi po nagko-comment si Chinita Princess. So, naintindihan naman natin mga kakimpaw na parang may pinagdadaanan po yung friendship nila. Ito po ay nag-ugat simula noong nagpa-interview itong si Bella kay Tito Boy na kung saan talagang sinagot niya, inibulgar niya po yung tungkol nga doon sa Excel na kung saan ay pinapris nitong si Chinita Princess. So, hindi po yan kino-confirm kasi ni Kim Chu sa publiko. Tapos, inireveal naman po nitong si Bella dito po sa interview kay Tito Boy. Kaya naman ang nangyari, simula po nun, mukhang hindi na po sila nagkakaroon po ng get together or ng bonding. Diyan po nag-ugat mga kakimpaw yung mga usapan dito po sa mundo ng social media na parang may tampuhan po na namumuo. And then, meron pa nga pong usapan doon na baka daw po lumuhod at nagmakaawa or nagsorry itong si Bella kay Chinita Princess para lamang daw po mapatawad sa kanyang kasalanan. Nung time nga po na binulgar po ni Bella yung sekreto po ni Chinita Princess kay Tito Boy. Well, hindi naman imposibleng mangyari yun mga kakimpaw, lalo na po kung very sincere talaga si Bella, 'di ba? And si Chinita Princess naman mga kakimpaw, inaantay niya lamang po yung tamang pagkakataon kasi sa ngayon po talaga mahirap pong magpatawad lalo na pag fresh pa po yung mga kaganapan. So wait na lang natin siguro na magkaayos sila, maayos din po yan. Alam naman natin na ang dami po nilang napagsamahan. So it takes time lang mga kakimpaw kung ano ba talaga yung status ng kanilang friendship. At alam natin mga kakimpaw na nagbibigay po ng payo si Paolo Avellino kay Chinita Princess since alam niya din po na matagal na po talagang pinagsamahan ni Kim and Bella and itong si Angge. Kaya nasa gitna lamang yang si Paolo Avellino at ang gusto niya din ay maayos po ang friendship na iningatan po nila pareho. So paano mga kakimpaw, ano masasabi ninyo dito? Please comment down below.